Magandang umaga sa inyong lahat. Tanghali man, hapon o gabi, si Brother Joe ito muli. At ang pauna kong pagsamba sa Panginoon ay sa pamamagitan ng awitin. Father, I love you, I worship and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name. Worship and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you, we worship and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you, we worship and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name.
Glory to Jesus. Isa na namang napakagandang pagkakataon nito para may pagpatuloy ko ang aking message sa mga sandaling ito. Muli, ang pangalan ko ay si Brother Joe at ang napapakinggan nyo at napapanood nyo ay ang karaoke at pananampalataya. Sapagkat walang ibang paraan akong nalalaman na ang kaligtasan ay makukuha kung saan-saan. Isa lamang ang aking nalalaman na ang pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon na bilang tagapagligtas at siyang Savior ng ating buhay at kaluluwa, yun lang ang nalalaman ko na tanging paraan upang tayong lahat ay makarating sa kanyang kinaroroonan na kalangitan. Muli si Brother Joe ito sa karaoke at pananampalataya. Meron akong babasahin dito sa Book of James sa Santiago. Dito ang tawag dito Epistle of James, sa chapter 1, babasahin ko sa New International Version, pero gumagamit din ako ng New King James Version Bible. Dito sa chapter 1 verse 26, ang sabi rito, "If anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself, and his religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world." God bless His word. Pagdating natin lahat sa kalangitan, baliwala ang religion. Dito pa lang sa lupa, baliwala ang religion. Paano ko nasabi yun? Maaring iba sa inyo yung nagtataka. Kabilang kayo sa anumang religion, maaari. Unang-unang tanong na itatanong ko sa inyo, ano religion ni Jesus Christ? Maaring sasagot ng iba, Hudyo o Jewish. Wrong. Never niyang ipinractice ang Jewish religion. Kung naipractice niya ang Jewish religion, si Jesus Christ, hindi siya maipapako sa krus ng Kalbaryo. Tandaan yan. Hindi. Tandaan ninyo, ang Panginoon Kristo ipinanganak sa ilalim ng kautusan ni Moses. Nag-recite siya ng yung bago makagraduate ang isang bata sa 13 years old na, "Hear, O Israel, the Lord our God is one God." Nagre-recital siya noon. Nung nagkaroon ng silent years ang Panginoong Kristo, ang last appearance niya sa templo ay nung 12 years old siya. At ang reappearance ng Panginoon ay magta-30 taong gulang siya o 30 years old. So nag-ministry siya ng 3.5 years sa lupa. So yung missing years niya, Hudyo ba ang Panginoon? O nagpa-practice ba siya ng Jewish religion? No. Hindi. Kung ang Panginoon sa Kristo ay nagpa-practice ng Jewish religion, bakit hiningaan siya ng tax sa templo?
ang itinatax lamang sa templo ay ang mga foreigners na gagamit ng templo o magsasalita o may ipapahayag sa mga tao na may kalayaan. Yun ang synagogue. Nagbabayad ng tax. Pero ang Panginoon Kristo, kung siya nagpa-practice ng Jewish religion, He doesn't need to pay taxes sa templo. Mababasa niyo sa Bible yan. Nung hinihingian ang Panginoon ng taxes na pambayad, di ba, nag-report si Peter, hinihingian tayo ng pambayad. Sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Sea of Galilee, yung kawil mo o yung panghuli mo na isda, ang unang isdang mahuli mo, ibukas mo yung bibig, ito magluluwa ng pambayad. Yung pambayad nila. At ibayad mo sa tax mo at saka sa tax ko. Pinaliwanag na ng Panginoon, ang mga anak ng Israel ay hindi nagbabayad ng tax, pero dahil para hindi natin sila ma-offend, magbayad tayo. Ang mga Jewish preacher ang exempted sa pagtatax sa templo. Subalit ang Panginoon ay pinagtax siya. Ibig sabihin, hindi siya kabilang sa mga Hudyo na pananampalataya. Meron man tunay na religion sa mundo until now? Wala. Wala ho. How about ang Jewish religion? Di ba tunay silang religion? Hindi. Nung pa lang kay Moses, na-disqualified na kagad sila ng Diyos. Nung panahon ni Moses, pinagpalit kagad nila ang Diyos sa graven images. At yung mga nagpapatuloy noon, ay mga religious na. Pero what is religion? Ayon sa mga Oxford Dictionary, the religion, the belief in and worship if a supernatural power or powers, especially God or gods. Belief nila yun. Pangalawang pagpapaliwanag, a particular system of faith and worship. Galing sa salitang Latin yun na religare. Number 3, ang ibig sabihin ng religion sa mga pagpapaliwanag ng mga tao ngayon ay pursuit or interest to which someone ascribes supreme importance. Mahalaga sa kanila yung ganun. Pursuit ng kanilang mga interest. Mga interest nila. So may mga religion ngayon na tinatawag na hindi tulad noon at hindi tulad ng mga nakaraang panahon. Pero ngayon, hindi namamalayan ng isang tao na meron na pala siyang religion. Kahit hindi siya gumahawak ng Bible, kahit hindi siya gumagamit ng anumang mga object of worship. Ang religion na yan ay maaring tinatawag na commercialism religion, consumerism religion. Ito yung mga taong kabibila lang ng iPhone 12 o iPhone 15, gusto kagad ang iPhone 16. Kabibila lang ng iPhone 16, hindi pa lumalabas yung 17, gusto kagad ganun. Hanggang gradually. Part na ng ano niya yon, ng basic belief niya na kung wala siyang cellphone na modern o bagong labas, ay hindi masaya ang buhay niya. We call it the consumerism, sapagkat ang mga tao ay, ang mga negosyante ay naglalagay ng produkto na sunod-sunod na napupunan nyo. Pinapalitan lang yung klase, pero iisa pa rin ang function. Yung cellphone, halimbawa, may idinagdag na IA, Meta, IA, something like that. Pero hindi natin alam na nandun na pala sa cellphone yun. Ang kailangan mo lang ay yung ma-upgrade mo para ma-download sa cellphone mo. Yung pinaka-software. Yung software niya. So what is religion? So religion, for some, is an organized. Yung sinasabi ko na to, ang aking
pagpapaliwanag sa religion, sa sarili kong pangunawa, religion, eto na yon, is an organized, man-made beliefs dictated by unconscious bias or conscious bias, emboldened by their world views. Yun ang religion sa aking sariling pagpapaliwanag. Merong biases. Kaya naglalagay sila na, huwag kang hawak ng ganito, magpagpag ka muna ng damit, maghugas ka ng kamay. Ano pa ba? Huwag kang magsusuot ng ganyang kulay. Nagiging part na ng kanilang everyday life yun. Ang mga reliyoso na napupunan ninyo sa mga simbahan, sa mga born-again fellowship, sa anumang mga kapilya, churches, alam natin pinasimulan ang pagtitipon sa mga building na yan ni Queen Helena, ang nanay ni Emperor Constantine, na ginawa nila isa sa mga major religion, ang Christianity sa Rome. Kaya nagpatayo sila ng mga building. Gumawa na sila ng sarili nilang mga patakaran. Doon na buong religion. Religion ng naging Catholics, Catholicism, Greek Orthodox. Ano pa ba? Yung mga nandoon sa Egypt, mga Byzantine Orthodox, napunta sa Europe ngayon, nagkaroon ng mga iba't ibang denominations, naging Anglican churches, naging German churches, tinatawag na Protestantism, hanggang sa ngayon. Yung mga born again, evangelicals, lahat yan, there are religion. They put their own basic beliefs and tradition. Magbigay kayo ng ikapu, tithes and offering, sapagkat kung hindi kayo magbibigay, ninanakawan nyo ang Diyos. They're gonna use the Bible, the obsolete Old Testament rules and beliefs ng mga religious people noon. Until now, ginagamit nila yan to gain wealth. At para hindi kayo pumalag, sasabihin nila, nangusap sa akin ng Diyos na magbigay kayo. Kung hindi kayo magbibigay, paparusahan kayo. That's a typical religious beliefs ng mga tao. Na kung hindi sila susunod sa leader nila, ay sila ay paparusahan ng Diyos. That's a lie. Alam natin na kasinungalingan yun. Yung binasa ko sa James chapter 1 verse 26 hanggang 27, this is not an apologetic message from James. Ito ang tinatawag na he attempted to explain that religion is worthless. Worthless. James chapter 1 verse 26 hanggang 27. Kung sinasabi ni naman, sabi niya, na siya'y reliyoso, hindi marunong magtimpi ng kanyang dila. Yan ang sabi. At hindi lang yun. Ang tunay, kung sasabihin mo tunay kang reliyoso, you have to visit the orphans, mga batang orphans, mga widows, aarugain mo. Pero yung mga religious na yun, they won't gonna do it. Why? Alam niyo kung bakit? Sasabihin nila, who cares? I'm not gonna do it. Dahil wala akong kikitain dyan. Mabuti pa yung yung mga tinatawag na home care nurses Inaalagaan nila yung matatanda. Kahit yung mga bata na
yung dinadala sa halimbawa sa bahay, para alagaan habang nagtatrabaho mga magulang. Marami dito yun sa Amerika. Ginagawa nila yun dahil sa bayan, dahil trabaho yun. Kinakailangan mo nga, may license ka pa. First aid, license, mga survival, ganyan. Technique para paano mo gagawin yung first aid mo sa bata o sa matanda. It's a job, right? Pero tinutukoy ni James dito ay yung mga tao, they're using God as their source ng pagiging religyoso nila, but actually not. Number 1, si Jesucristo ay hindi kabilang sa anumang religions ng mundo. Jesus Christ doesn't belong to any religions of this world. Isasabihin natin, paano yung Christianity? A body without the head is dead. Decapitated is dead. Kapag inalis mo as head si Jesus Christ sa anumang organization o samahan o church, sabihin na natin, even though it's not the church I'm talking about or the Bible is talking about, because ang church ng Diyos, ang church ng Panginoon sa Kristo is invisible, indivisible, immortal body of Christ composed of true believers, saints, and those who really worship the Lord. Yung body of Christ na yon ay heavenly body of Christ na ang mga taong buhay pa ang nagtitipon sa lupa, kahit sa sulok ng mundo, kahit nag-iisa ka lang. Kapatid, kahit nag-iisa ka sa abroad, sa anumang lugar, and you don't wanna join yung mga Christians sa ibang mga denomination, fellowship, kasi they're hypocrites, good for you. Na nag-iisa ka, you pray to God, and you control your mouth, you read the Bible, and then you share God's love to others. You know, yung master mo ay si Jesus Christ na nasa trono niya. And you know, na hindi pagsasamantalahan ang iyong naipon o ang iyong pinaghirapan sa pagtatrabaho at hindi nila makukuha yun kasi ang pinananakot nila yung tithes kapag hindi mo raw binigay yung offering, tithes, offering, pledges, love gift ay kay parurusahan. That is not true. Hindi kayo parurusahan ng Diyos. Ang sabing ng Panginoon, yung bukirin ay pwede nang i-harvest. We have to call these people to the Lord. Share the gospel. Tanggapin man nila o hindi, you did your part. And the rest, God will do His part. Ganon ang ibig sabihin ng Panginoon. Jesus Christ, He doesn't belong to any religion. Kine-claim ng ibang mga tao, si Jesus Christ ang head ng aming fellowship, ng church, ng simbahan, ng sambahan, ng kapilya. But the truth is not Jesus Christ of the Bible ang kanilang head. Sila'y tinatawag na katawang pugot ang ulo, walang ulo. Naglalakaran sila parang zombie. Ganoon ang mga tao na inalis si Jesus Christ sa kanilang buhay, sa kanilang sambahan o simbahan man o kapilya man. Sila ay mga walking dead. Tulad ng mga zombie. Why Jesus Christ doesn't belong to any religion? Because according to John chapter 6 verse 38, Jesus said, "For I have come down from heaven, not to do my own will, not to build His own religion, but the will of Him who sent me." This is the pure message para iligtas ang tao. Nung sinabi ng Panginoon kay Peter, "Peter, you are Peter. You are Peter, you are Petros, small rock.
And upon this rock, Petra, upon this rock, Petra, I will build my church. And the gates of hell would not prevail against the church. Sino yung big rock ng tinatawag? Yung Petra na yon na i-build niya yung church niya? Sino yun? Upon this rock, yung rock na tinutukoy doon. Sinasabi ng iba, si Jesus Christ yung rock, yung bato. Eh sabihin na nila, na bato yung tinutukoy ng Panginoon, yung sarili niya. Pero actually, sinabi niya, upon this rock, I will build my church. Rock na tinutukoy doon ay yung faith. The pure faith sa Panginoon sa Kristo. Yung pananampalataya. Ang church ng Panginoon ay hindi gawa sa bato. Tandaan nyo. Upon this faith na itinuro ng Panginoon sa mga alagad, I will build my church. Kung ikay nananampalataya, the church of the Lord God Almighty ay ibinilt na sa pananampalataya mo. Bakit ganon? Sapagkat hindi form of religion yon. Hindi form of religion. All we need to have habang nabubuhay tayo ay ang mag-worship tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng tunay at tamang relasyon sa Diyos. Upon this rock, upon your faith to the Lord, I will build my church. Sa Hebrew chapter 10 verse 7, Then I said, Behold, I have come in the volume of the book. It is written of me to do your will, O God. Si Jesus Christ na parito, according sa napakaraming mga isinulat sa kanyang prophecy, nung una pa lang, upang gawin ang kalooban ng Ama. We don't see any religion here. Sa sinabi ng Hebrews chapter 10 verse 7, Hebrews 10:7. Jesus Christ said dito, na kinote ng sumulat ng Hebrew, ang sabi, Then I said, Behold, I have come in the volume of the book. It is written of me to do your will, O God. What is the will of God? Na para sundin ng Panginoon. Death on the cross. Yan ang will. Para ang mga focus ng mga mata ng tao at pananampalataya ay mawala sa mga religion, sa mga idols, mga foreign gods, abominations, ay mawala doon. At maipokus natin ang ating mga mata sa Panginoon sa Kristo na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. John chapter 5 verse 46, For if you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. Jesus said, if you believe in the Old Testament, Moses wrote for you, you would believe me, for he wrote about me. You would believe me, Jesus said, upang kayo manampalataya. Hindi sinabi upang kayo magkaroon ng bagong religion. No. Maalala niyo ito, tong ibang mga preacher na to, tandaan nyo, yung mga pastor, lagi kong narinig sa kanila to, pinupuri si Mahatma Gandhi. Kesyo, magaling daw si Mahatma Gandhi. Never akong gawing example ang isang tinatawag na polytheist. Maraming sinasambang Diyos. I would rather use an example sa mga apostles ng Panginoon sa Kristo, sa mga believers na nasa Bible, kesa kay Mahatma Gandhi. Alam niyo kung bakit? May nagtanong sa kanya. Sabi na nagtanong, sinabi muna ni Mahatma Gandhi, God has no religion.
looks straight, right? Akala nyo totoong concern, right? No. No, 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 no. When somebody asked him, when asked if he was Hindu, Gandhi replied, "Yes, I am." Sinabi niya, Hindu siya. Alam niyo yung mga Hindu, sumasamba kay Shiva, yung mga maraming, may mga idols, may mga ulong elepante, tapos may maraming mga kamay. He said, he declared, he was a Hindu. Sinabi ni Gandhi, yung sa nagtanong sa kanya, Gandhi replied, "Yes, I am." And then, ito pa yung panloloko ni Gandhi, "Yes, I am," he said. "I am also a Muslim, a Christian, a Buddhist, and a Jew." That's a lie. That's a big lie. You know kung bakit? He is a politician. He wants to rule his country forever using the tinatawag na hypothesis, or using the tinatawag na dynasty para sila ang mamuno. Di alam natin, di ba, mga na-assassinate yan. Pati yung anak. Yung nanay, yung anak na babae. Tapos yung Rajiv Gandhi, di ba? Mga na-assassinate yan. Sapagkat, hindi pwedeng maging Diyos mo ang Diyos na buhay, at the same time, Diyos mo ang mga false gods na siyang itinanim ni Satan sa isip at puso ng mga tao through religion. Secondly, religion is an abomination to the Lord. Ang religion ay isang kasuklam-suklam sa Panginoon. Namatay si Jesus Christ dito sa lupa, hindi para sa isang specific na religion. Namatay siya hindi para sa mga Jewish religion, sa Jewish religion. No. Hindi nga siya pinaniwalaan ng mga tao nakabilang sa religion na yun. Kalaban niya ang mga Pharisees na nagpapatakbo ng Jewish religion. So religion is an abomination to the Lord. Why? Ito ang deep secret ng religion na ibinunyag ni Ezekiel, Prophet Ezekiel. Sa Ezekiel chapter 8 verse 9, and he said to me, God was talking to Ezekiel, and he said to me, "Go in and see the wicked abomination which they are doing there." Pinabutas ng Diyos kay Ezekiel yung pader at kinutkot niya, and then nakita niya yung 70 elders, the same 70, parang same 70 elders ng mga Pharisees ng Sanhedrin. And then they were worshiping different kinds of idols from different parts of the countries. We know worship nila. They're not worshiping Yahweh or the Lord God Almighty. They were worshiping demons through idols. At ang mga panahon ngayon sa atin, sa panahon ngayon, hindi ko mo may dala kang Bible o may dala silang Bible, sila ay reliyoso. No. Hindi yun ang basihan ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 5. This is what the Bible says. Sinabi ni Apostle Paul kay Timothy. Pinag-iingat nga si Timothy sa mga ganong klaseng uri ng tao. 2 Timothy 3:5. These people, sabi ni Apostle Paul, having a form of godliness, but denying its power. And from such people, turn away. They looks like religious. They're preaching the Bible. They're yelling and screaming the name of the Lord. But,
denying its power, dininay nila yung power ng Diyos. What is the power of God? Through Jesus Christ. What is the power of the Lord Jesus Christ? Mga kapatid, ano? Maliwanag. Ang power na sinasabi ng Diyos ay ang power ng gospel. The preaching of the gospel. Lahat ng nasa gospel na totoong gospel, pag ipinangaral natin to, there is power. Kapag ang isang tao, he used the gospel to gain money, to gain wealth, sa panloloko sa mga tao using the obsolete teaching of tithes and offerings. Alam nyo ba ano tinuro ng Panginoon sa mga alagad? Not tithes and offering. He said, kasama ninyo mga hirap, do good. Sa mga may hirap, alms, yung pagbibigay. At ganun din. Alagaan ninyo ang mga orphans at ang mga widows. Tulungan nyo sila. Yun ang sinabi ng Panginoon. Magbigay kayo ng limos o alms. Not tithes and offering. That's not, hindi teaching ng Panginoon yon. Subalit itong mga religious people na to, because they discovered we gonna get money, teaching these verses ng Bible na merong about tithes, let's do it. Yun ang ginawa nila until now. So makikita natin dito, ang tunay, nakapahayagan na kung gusto nating tayo ay maging tunay na sumusunod at merong pakialam sa mga tao, tulad ng ginawa ni Cornelius. Sino si Cornelius sa Book of Acts chapter 10? Siya ay isang Roman centurion, sundalo. Sabi ng chapter 10 verse 1 hanggang 8, makikita natin doon na siya'y tumutulong. Sa verse 4 sabi ng angel sa kanya, your prayers and your alms, yung paglilimos niya, pagtulong niya, have come up for me, have come up for a memorial before God, sabi ng angel. Naging paalala ito sa kanya. Ngayon, dahil matulungin siya, nagbibigay siya ng limos at tinutulungan niya yung mahihirap. Ligtas na ba si Cornelius sa ginagawa niyang ganon? Hindi. Subalit, yung kabutihan ng loob niya, kabutihan ng puso niya, ay naging memorial sa Diyos. At, ang sabi ng Biblia sa verse 5, now send men to Joppa, Haifa ngayon yun, sa Israel, Joppa, and send for Simon, whose surname is Peter. He will tell you what you must do. Eto na yon. Yung pagtulong mo, paglilimos mo, pagbibigay mo ng tulong sa mga tao, sa mga orphans, sa mga widows, ay isang memorial sa Diyos. Subalit, kinakailangan marinig mo si Apostle Peter. He will tell you what you must do to be saved, para maligtas. At ginawa niya yun. At nung nakita sila ni Apostle Peter, pareho nga silang merong yung vision. Si Cornelius, ang vision niya, yung angel, kausap siya. Si Apostle Peter, ang vision niya, yung Diyos, nagbaba ng isang malaking tela, kumot, nandun yung mga animals, magpatay ka at kumain. Panginoon, hindi ako kumakain ng maduduming mga animals tulad yan. Huwag mong sabing madumi ang nilinis ng Diyos. Vision yun. Hindi literal na animals na kakatayin niya, kundi pinakita sa kanya. Meron darating sa iyong isang Gentile na ang pangalan ay Cornelius. Pinadala ko dyan upang makinig ng kaligtasan at ang pananampalataya niya ang magliligtas sa kanya. Pananampalataya sa Panginoong Kristo. Igatlo, pinag-iingat tayo ng Diyos sa anumang religions. Be careful. Ang sabi rito, mag-ingat
beware. Colossians chapter 2 verse 8, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of man, which is religion, according to the basic principles of the world, which is religion, and not according to Christ. Ang dami niya, nagkalat. Nagkalat sa Pilipinas, nagkalat sa buong mundo. Nagdadamit sila ng puti, o ano man suot yun. O nagdadamit pa ng long sleeve, yung barong Tagalog. Akala mo meron nagbigay sa akin ng barong Tagalog dyan Pilipino. Pero try ko isuot kanina, sabi ko, suot ko kaya to? Sabi, naku, mukha para akong ibuburol, ayoko. Sabi ko ganun. Tama na yung mga polo shirt kong ganito na nagustuhan ko sa sale at binili ko, susuot ko. Mag-ingat sa anumang religions, any form of religions. Any forms. Kahit yung religion na paparegister sa Security and Exchange Commission, be careful. Sabagat, lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, kayo lang ang makikipag-deal sa Diyos. Kayo lang ang haharap sa hukuman ng Diyos. Hindi mo sila magiging backer. Hindi ho. Sila din mismo haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya kung wala si Kristo sa puso mo, at yung religion ang pinangahawakan mo dahil ikay nagbibigay, nakakatulong ka at maluwag sa kalooban mo, pero hindi mo nalalaman yung ibinibigay mo, saan napupunta, yan ang malaking problema. Kung sasabihin mo, siguro dinadala nila sa yun. Ngayon, inalisan kayo ng karapatan mag-imbestiga, magtanong sa kanila dahil sila daw ang leader ng church. Magtaka ka na. Napaka-religyoso ng mga Pilipino, di ba? Yung mga simbahan na yan, napakalalaki. Milyon-milyon ang pumapasok na pera sa kanila. Pero ba't mahirap pa rin ang Pilipinas? Bakit marami pa rin mga pulubi sa kalsada? At nagugutom? Bakit nung nakaraang mga baha-bagyo, nung mga maraming dumating na baha-bagyo, yung mga nagbigay na to sa mga simbahan na yung mga fellowship na yon, ni isang piraso ng bubong hindi sila binigyan para itayo muli ang kanilang mga bahay. Napunan nyo? Ni isang latang sardinas o isang kilong bigas, hindi sila naambunan. Pero yung mga leader nila, ang sarap ng buhay, mataas ang bahay nila, may hanggang 4th floor, may mga sasakyan, hindi mababaha. Pero yung mga member nila nagbibigay sa kanila, ay nandun lubog sa baha. Yung mga perang mga ibinigay ninyo na sinasabi, ikapu, tithes, offering, pledges, love gift, offerings, nasa na yun? Nandun po sa kanila. Nasa condominium, nasa bulsa nila, nasa bank account nila. Dahil sila yung sinasabi ng Biblia na abomination sa Diyos. Kahit nag-iisa ka, anumang probinsya mo sa Pilipinas, anumang bansa naroroon ka, I'll tell you, don't look for a church na akala mo yun ang makapagbibigay sa iyo ng ligaya. No! Nangyari na sa akin yan. Ginawa ko na yan. And I saw a lot of people, they're using that religion. They thought to themselves, that's the key to heaven. I found it out na ang only key sa heaven ay ang personal communion mo sa Diyos. And then if you want to help people, go straight to that guy or to that family and give yung food o damit sa kanila. Hindi mo padadaanin sa palad ng mga preacher na yun. Example, gusto yung tumulong sa Panginoon? Nakikinig sa akin, padadaanin niyo yung pera sa akin? No. Huwag niyong gagawin yan. At hindi ko tatanggapin yan. Tumulong kayo. Kayo mismo ang mangaral sa tao. Kayo ngayon ang magbigay sa kanila ng pagkain nila kahit isang araw na pagkain sa kanilang lamesa, makakain sila magkakamag-anak. That is the real message
ng giving alms, paglilimos, at pagkalinga sa mga orphans at sa mga widows. Naintindihan po ba natin? Ang kasunod, ang pananampalataya lamang kay Jesus ang makapagliligtas sa ating kaluluwa. Tandaan niyo yan, ang pananampalataya lang. Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves or any religions. It is the gift of God." Gift of God, not gift of religions. Ang pananampalataya lamang kay Jesus ang makapagliligtas sa inyo, sa inyong mga kaluluwa. Dahil ito'y biyaya na ng Diyos, hindi ito mabibigay ng anumang religion na merong punong ministro o na merong reverendo o merong doktor pa. Wala ho. Lahat ho yan ay mga pakululang nila. Lahat ho yan. Para maging authoritarian sila, banal, may authority sila, tatawagin reverendo. But actually, no. Kahit ako, kaya ko mag-apply sa Security Exchange Commission. Ilalagay ko pangalan ko, Reverendo, the Great Reverend Joe. The Great Reverend, the Great Pastor and Reverend slash preacher slash Bible scholar slash doctor. Kagagawan lang ho nila yon. Bakit alam ko? Alam ko ho talaga eh. Nanggaling na ako sa mga pakulo nila na yun eh. Na kaya naisip ko, oops, this is not the right thing to do. If I want to serve the Lord, I will tell the gospel, free of charge. Wala akong hihingin sa mga tao. I'm gonna use my bare hands to work, to get money sa pagtatrabaho. And then, I will tell the gospel, I will share the gospel sa kanila. Sa mga tao na yun. At kung may pagkakataon ako na madalan sila ng tulong, I will do it sa makakaya ko. Ang pananampalataya, tandaan ninyo ang pananampalataya. Because without faith, it is impossible to please God. Hebrews chapter 11 verse 6. Without faith. Hindi sinabi without religion. Sinabi without faith. This is the pure message ng Panginoon Kristo about faith, 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 not religion. Not works, not religion, not works. Kasi yung religion tsaka works na yan, magkapatid yan. Parang ang magnanakaw kapatid niya sinungaling. Ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Ganyan din ang religion. Ang kapatid ng religion ay gawa. Gumawa ka mga kapatid, magbigay ka dito, magbigay ka sa donasyon, lahat. They're talking about all about money. They want your money. They want your wealth. Lastly, only the victorious saints came from great tribulation. Sila yung haharap sa Panginoong Diyos para bigyan ng reward. Hindi kabilang sa mga religion ng mga taong ito na nanggaling sa apat na sulok ng mundo. North, East, South, West. Sabi ng Revelation chapter 7, verse 13. Then one of the elders saying to me, "Who are these people? Arrayed in white robes, and where did they come from?" Or where did they come from? Ulitin ko, Revelation chapter 7 verse 13. Then one of the elders saying to me, "Who are these arrayed in white robes, and where did they come from?" And sa verse 14, sumagot si John, the beloved, and I said to him, "Sir, you know." So he said to me, "These are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." Yung great tribulation na to, hindi ito yung great tribulation na sinasabi na 3.5 years, kundi ito yung great tribulation ng bawat tao. Meron tayong tribulation o tribulation sa buhay natin. Mga pagsubok.
Mga napagtagumpayan nating pagsubok, problema, alalahanin at lahat. Either nagkasakit ka, hanggang sa ika'y namatay, nagtiwala ka sa Panginoon. Naghihirap ka, naapi ka, naagawan ka ng lupa, ng bahay, subalit imbis na gumanti ka, ay ang Panginoon ang tinakbuhan mo. Iniyak lahat sa Panginoon. At ika'y nagsikap na mag-isa na maitayo muli ang iyong buhay. Kahit mahirap. Yung mga nagpapalaki ng pamilya ng mga anak, nagpapakalayo sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa, ayan ay tribulation nyo. Sino ba naman gusto sa ang ina ay mawalay sa anak ng ganong kahabang panahon? Wala. Yan ang tribulation natin. Paghihirap natin sa pagtataguyod ng pamilya. Paghihirap natin sa pagpapaalala sa mga anak ng mabubuting asal. At tribulation natin sa pagtitimpi ng ating sarili para hindi tayo magkasala. We control our emotion, ourself, ang physical natin para hindi tayo makapag-commit ng kasalanan at hindi tayo mag-yield sa temptation. That's tribulation na napakahirap. Subalit na pagtagumpayan mo, congratulations. Ikaw ang binabanggit dito sa Revelation chapter 7 verse 13 hanggang 14. Now these are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. 1 Corinthians chapter 7 verse 23. You were bought at a price. Do not become slave again. Tayo ay nabayaran sa malaking halaga, ang banal na dugo ng Panginoon. At huwag kayong papaalipin na muli saan? Sa religion, sa kasalanan, at kay Satanas. Sapagkat si Kristo po ang kaganapan ng nasusulat sa bawat pahina ng Biblia, Old Testament man, sulat ni Moses at ng mga propeta. Nung sinabi ng Panginoon, naganap na. Ay naganap na. God bless sa inyo lahat. Ito si Brother Joe. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa mensaheng ito.